What's up mga ka-videos PH, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Yamashita's Gold Treasure. At bago tayo magsimula, pwede bang pakipindot ang subscribe at bell button? Kung familiar ka sa kwentong ito ay simulan na natin. Yamashita's Gold. Napakalaking war treasure hoard ay nananatiling mailap. Ang Yamashita's Gold, kilala rin bilang Yamashita's Treasure, ay ang pangalang ibinigay sa di umano'y warlord na naipon ng mga sandatahang Hapones sa Southeast Asia noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sinasabing warlord na ito ay ipinangalan kay General Yamashita Tomoyuki. Sa binansagan na Tiger of Malaya, Yamashita's Gold ay madalas daw nakatago sa isang lugar sa Pilipinas, at maraming treasure hunters ang nagtangkang hanapin ito. Hanggang ngayon, gayunpaman, na ito ay hindi pa nahahanap. At itinanggi pa nga ng ilan na ito ay talagang uniiral. Tomoyuki Yamashita, 1945 pampublikong domain noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagtagumpay ang imperyo ng Japan na sakupin ang malaking bahagi ng Timog Silangang Asya. Ito ay inaangkin na ang isang lihim na organisasyon na kilala bilang Golden Lily, ay nilikha kasunod ng deklarasyon ng digmaan ng Japan sa China noong Desyembre taong 1937. Ang organisasyong ito ay sinasabing pinamumunuan ni Prinsipe Chichibu, ang nakababatang kapatid ni Emperor Hirohito, at ang layunin din nito ay ang pagnanakaw sa mga sinasakop na teritoryo sa kaso ng Timog Silangang Asya. Ang mga nadambong sa digmaan ay dadalhin pabalik sa Japan, kung saan ang Pilipinas ay isang lugar ng layover, kung saan sila ay dapat na ikinarga sa mga barko para sa huling bahagi ng paglalakbay. Noong ika-7 ng Desyembre taong 1941, ang Pearl Harbor ay sinalakay ng mga Hapones, na humantong sa pagpasok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig ng kaunti. Kahit na ang mga Hapon ay matagumpay sa militar noong unang bahagi ng digmaan, nagsimula sulilang magdusa para sa mga pagkatalo noong Mayo taong 1942, na nangangahulugan na sila ay nagsisimulang mawala ng lupa sa mga Amerikano. Bukod pa rito, sinimulan din ng mga Amerikano ang paglubog ng ilang mga barkong Hapones, kaya ginawang mapanganib na negosyo ang anumang paglilipat ng nadambong sa digmaang pagbalik sa Japan. Tinasabing, bilang resulta ng mga sali na ito, ginawa ang desisyon na itago ang bote ng digmaan, upang matiyak na hindi ito mahuhulog sa mga kamay ng paparating na mga Amerikano. Ang mga tunnel ay nagsisimulang maghukay ng parehong mga sundalong Hapones at mga bilanggo ng digmaan, at ang mga kuweba sa dulo nito ay puno ng mahahalagang bagay. Kapag ito ay tapos na, ang mga pasukan ay natakpan ng mga sumasabog na bomba sa mga bakana, na nagiiwan sa mga naghuhukay na mamatay sa loob. Ito ay upang matiyak na ang mga lokasyon ng kayamanan ay nanatiling lihim. At kakaunti lamang ang mga tao ang nakakaalam ng mga ito. Sa paglipas ng mga dekada, maraming treasure hunters ang nagtangkang hanapin ang Yamashita's Gold, at may iba't ibang haka-haka tungkol sa kapalaran nito. Halimbawa, sinasabi ng isang teorya na ang kayamanan ay natipon ni Severino Diaz Garcia Santa Romana, isang ahente ng Office of Strategic Services, OSS, at Center Intelligence Agency, CIA. Ito ay di umano na ang war booty na ito ay pinagsama sa ninakaw na kayamanan ng Nazi mula sa isang slush fund na tinatawag na Black Eagle Trust, ang iba. Gayunpaman, ay umaasa pa rin na ang treasure remains ay nakatago sa isang lugar sa mga pinakakilalang kwento upang panatilihing nagninangas ang apoy ng pag-asa na ito ay ang tungkol kay Rogelio Rojas. Locksmith, mahirap na magsasaka, pinuno ng isang treasure hunting expedition, na nakakita ng silidong gintong estatwa ng Buddha. Ang mahalagang artifact ay kinumpiska ng yumaong Ferdinand Marcos, isang dating pangulo ng Pilipinas. Nagsampa ng kaso sa US, na napanalunan ni Rojas. Gayunpaman, siya, sa kasamaang palad, ay pinahirapan at namatay sa mga kaina-inalang pangyayari. Mayroong iba, sa kabilang banda, ay hindi gaanong tiyak tungkol sa pagkakaroon ng Yamashita's Gold, o hindi bababasa na ang halaga ay hindi kasing dami ng sinasabi ng mga kwento. Ang isa pang interpretasyon ng Yamashita's Gold, pati na rin ang iba pang mga kwentong kayamanan mula sa Pilipinas, ay ito ay isang kwento na dapat kunin sa literal, ngunit sa matulinhagang paraan. Halimbawa, ang mga ganitong kwento ay maaaring sabihin na ang bansa ay may maraming potensyal, talento na natuklasan pa, at naghihintay na matagpuan at magamit. Kaya, sa isang paraan, ang mga ganitong kwento ay nagsisilbing palakasin ang moral ng bansa. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan mo ay mag-subscribe ka na. At kung hindi mo mag-subscribe ka pa, salamat.